So, Proceed, please. now, doon mo nakita si dating Secretary Laila de Lima. O, doon po. At doon mo binigay kay Secretary Laila de Lima yung kahon na merong 1.5 million. Opo, Your Honor, opo. Anong sabi niya sa inyo pagkatapos mong binigay yung kahon na yon? Wala po siyang sinabi. Tinanggap lang niya agad. Nung pagkakataon na binigay mo yung pera, sino pa yung mga tao na naroroon? Nandun si GB, Hanstan, at saka yung mga serving ni GB nandun. Si Ronnie Daya, nandun ba siya nung pagkakataon na yon? Wala po, wala, hindi siya kasama. Ibig mong sabihin, nasa loob ng komando si dating Secretary Laila de Lima, wala man lang siyang security? Mayroon po, mayroon siya mga security. O, sino yung mga security? Kilala mo ba? Hindi ko po matandaan. Ilang mga security yan? Siguro mga 3 lang yung nakita ko doon. So, may kasama siyang 3 security. Mayroon po. Ngayon, hindi ko lang maintindihan ano itong sinasabi mo na matapos iyon ay umalis ako, tapos habang papalayo, nakita ko na lumalakad siya na parang model papunta sa gitna ng poste na bakal, sabay hawak sa poste at kanyang scarf at nagsalita, okay ka ba JB? Hindi ko maintindihan ito. Pwede ka ba tumayo at ipakita mo sa amin kung ano yung sinasabi mong forma ni, ni dating Secretary Laila de Lima? Opo, Your Honor. Sige, sige, pakita mo sa amin kasi hindi ko ma-visualize. Ganito po yung lakad niya, parang kumikinding siya. Gumaganon siya. Tapos sabay hawak dito. Yung poste malapit na sa kanya, hinawakan niya. Okay ba, GB? Para siyang model. Kaya, nabigla ko noon. Sabi ko, uy, parang DI si secretary. Ano ba yung TI na yan? Di ko naman maintindihan TI na yan eh. Yung DI po, dance instructor. Yung TI po sa Cebu, pag may ganyan kasi ng mga matatanda na sumasali sa ganyan, tapos matanda. Ang tawag po namin, tiguang igat. Sorry, hindi ako marunong magbisaya. Ano ba ibig sabihin nun? Sa Tagalog po, malanding matanda. Now, pupunta na po ako dito kay General Bukayo. General Bukayo, unang-una, dininay niyo po na pinuntahan niyo si General Magalong para sabihin na wag nang ituloy itong pinaplanong raid ng CIEG. Dinideny niyo po yan. Hindi po. Pumunta po ako. Eh bakit pa sabi mo rito na I would like to dispel the insinuation I prevented or prevented as testified po. I have no power to authority. So pumunta ka. Pumunta po. Inaamin mo na sinabi mo wag na ituloy. Hindi po. Ang pagkakasabi ko po sa kanya ay nilinaw ko po. No? I went to the General Magalong to clear up things regarding yung operation because I have to tell him the terrain inside the Bucor. Doon po sa loob ng Bucor, pareho po nung nabanggit ko kanina, na sa maximum security compound, meron po tayong 14,000 inmate doon at that time, yung panahon Naku, ko. wala po tayong oras. Alam niyo Apo, naman, apo. inuorasan ako. Yes, sir. Isang tanong, isang Yes, tagot sir. lang Apo. po. Nagsasabi ba kayo na nagsinungaling si General Magalong nung sinabi niya na pinatigil ninyo yung raid ng CIDG sa Muntinlupa? Oo lang po, hindi. Nagsisinungaling ba ho si General Magalong? Hindi po. So, gusto ko lang po talagang sinabi mo itigil. hindi ko po sinabing itigil. Pero i-consider po, pag-aralan po mabuti dahil mas magkakaroon po ng bloody confrontation nito kung hindi mapag-aaralang mabuti dahil po sa nature ng sitwasyon sa loob. Dahil yung ating mga inmate doon, ang kukuning inmate ay hindi naman pong ordinary. They are embedded in the 14,000 inmate inside and they are not restrained. So, hindi nyo siya pinigil, pero hindi nyo rin sinabi na may sarili kayong plano kasamang NBI na gumawa nung kaparehong raid na pinagpaplanuhan ni General Magalong. Opo. Bakit hindi nyo sinabi? Gaya po na nasabi ko rin po dyan sa aking affidavit, nabanggit ko po yan nung isa sa mga meeting namin, tinanong ko po sa secretary kung sasabihan, I will inform, ako po nagtanong sa presence po ng NBI, PAOK, at saka sa DOJ kung sasabihan ko yung CIDG. And sabi niya, no need. Pero nung nagpunta kayo para kausapin si General Magalong, alam nyo na magre-raid kayo, nahiwalay sa raid ni General Magalong. Opo, kasi po, pumuputok na ho yung mga
aktibidades sa loob ng NBP. At at that time, marami na rin pong nagpaplano. Hindi lang po kasi si IDG, ASAP nagpaplano. So teka muna, ang BI. sinasabi nyo, hindi nyo siya pinigilan mag-raid, pero alam mo, may sarili na kayong raid. Opo, Yun ba ang gusto mong nagpaplano na rin sabihin? po kami at that time. So in other words, you were withholding information from Magalong. Opo. At, Hindi naman po sa... Maraming salamat na po. Opo. Kasi kulang nga po yung oras ko, Yes. pero papaalalahanan ko po kayo. Ibang krimen po ang pagsisinungaling sa Kongreso sa perjury. Opo. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, ilang minuto pa po ako? 1 minute, 8. 1 minute. Pagkatapos po, ito bang pag-isolate sa mga high-profile na mga detainees dyan sa Muntinlupa? Kanino bang idea yon? Sa akin po. Hindi ho nanggaling kay General Magalong? Hindi po. Actually, sa isang meeting namin na na-invite ako, sinabi ko sa kanila, ang main concern ko dito ay yung paano e-extract itong mga inmate at saan dadalhin. Teka muna, yung konteksto po ng pagsabi nyo dyan, ito yung in connection with the raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. So, sinasabi mo, nakipag-participate ka doon sa pagpaplano ng raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. Pero at the same time, nagpa-participate ka dyan, not telling them, magre-raid kami ng sarili. Hindi, at that time po, wala pa pong planong magre-raid. But nagpaplano na rin gumawa ng activities tungkol doon sa mga nangyayari sa loob. Ay, kailan ba ho nagsimula itong plano na mag-raid hiwalay kila General Magalong? Hindi ko po maalaman kung alin po nauna. But I think nauna sila. Yung akin pong Oplan Nomad ay na-approve po ng December 1. December 1, at kailan po yung raid? December 15 po. So, pero yung mga ina-attenda mong meeting with General Magalong na magkakaroon ng raid, kailan yon? I think nauna po yun. Talagang nauna yon. Opo. Now, so, ang sinasabi mo, alam mong may plano mag-raid sila General Magalong, alam mo rin na yung raid na yon, alam ni Secretary of Justice. Opo. Alam mo rin na involved hindi lang ang grupo ni General Magalong, pati ang PIDEA doon sa raid na yon. Opo. Now, ang tanong ko, bakit all of a sudden, sumama kayo, gumawa kayo ng sariling raid, at in-exclude nyo yung grupo ni General Magalong at PIDEA? Kasi ako, nagtataka lang ako dahil yung PIDEA sila yung lead sa droga. Bakit? Bakit nyo in-exclude? Kaya nga po, sinabi ko kanina na nagkakaroon kami ng meeting, sinabihan ko sa secretary, Ma'am, will I going to inform the CIDG? Sabi niya, no need. So, yun po yung dahil sa aking kaisipan lang, nandoon na kasi ang member na kasi ang NBI doon. So, hindi na kailangan magkaroon pa ng isang investigating unit na isama. Pero bakit hindi nyo naman sinabi yan kay General Magalong? Alam ko sinabi ni DOJ, no need. Pero di ba magkapatid naman kayo sa uniforme? At saka nagplano rin kayo magkasabay. So bakit naman parang out of the blues, hindi na bali, pabayaan mo sila magplano at Your Honor, ako'y magagawa ng sarili kong raid? kindly wrap up. I respected the DOJ. Mr. Chair, Your time is up already. Do we have the answer? Okay, I'm sorry. We've been trying to check the names as the time of Representative Roque expired. okay, that's okay. I will honor the listing, Your Honor, but may I ask for an answer to my last question, Your Honor? Okay, go ahead. Ang sagot ko po doon sa tanong nyo kung bakit hindi ko nasabihan si General Magalong, because as I respect doon sa sinabi na ng secretary, so hindi ko na ho nasabihan si General Magalong. Although that was in my mind, kaya ni-refresh ko si secretary tungkol doon, but that was the answer. So Thank you, Mr. Chairman. Okay, next is Representative Gatson. And
next to him are Representative Savillano and Lacson, who waived their time slots to Representative Lacson. Go ahead, Your Honor. Mr. Chair, thank you. I would like to address my line of questioning. Una muna kay Janelle. Janelle, are you around? Janelle, gusto ko lang linawin, ano? Sabi mo, gusto mong sabihin lahat yung gusto mong sabihin. Nagtataka lang ako dahil medyo limitado yung aligasyon mo dun sa sinumpang salaysay. Kung ako magtatanong, parang chismis ng love triangle lang itong laman nito. Pero may gusto kong tanungin sa'yo na mas detalyado na sinabi ni, kilala mo ba si Herbert Colanco? Hindi po, Honor. Hindi mo kilala si Herbert Hindi Colanco? po. Si Mr. Durano, yung katabi mo dyan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita. Opo. Ngayon, siguro, unahin natin si inmate Durano. Ikaw ba ay nagpapatotoo? Sino ba si Durano? Ako po, Your Honor. Oo. Dito sinabi mo na nagkaroon kayo ng komunikasyon ni Jonel. Tama po ba? Correction po, Your Honor. Hindi po siya yung Junel na tinutukoy ko. Hindi siya si Jonel na sinutukoy mo. Opo. Ito yung Pederio. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, hindi mo, salamat Mr. Durano, pupunta tayo kay Jonel. Hindi mo kilala si Herbert Colanco? Hindi po. Ang sinasabi niya dito sa affidavit niya na ikaw ay kumausap sa kanya at hinihingan mo siya ng transaksyon na umaabot ng 50 kilos ng shabu linggo-linggo para sa pagpapalago ng kailangang pera ng Secretary de Lima. Wala po ako alam sa binibintang niya, sir. So ibig sabihin, pinapabulaanan mo yung statement dito ni Herbert Colanco. Totoo po yan, sir. So hindi totoo ito. Yes, sir. Okay. Papasok naman tayo doon. Paano mo, sabi kanina ni Congressman Roque, ikaw ay nakita mo yung relasyon ni Ronnie Dayan tsaka ni, halimbawa, sino ba nagdadrive ng sasakyan pag biyahe kayo? Halimbawa, punta kayong Bicol. Si Mr. Ronnie Dayan, sir. Katabi niya si Secretary sa Pronset. Anong sasakyan ba ito? Yung Montero, sir. Ikaw, nasaan ka? Nasa backup kami, sir. O nasa backup? Nasa backup ka. Hindi ka sa loob ng sasakyan nila. Hindi po, sir. Dalawa lang sila, sir. Kung wala ka sa backup nila, but sabi mo rito, tingnan natin ha. Habang bumabiyahe kami papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilaging nasaging nasaba. Kung ikaw ay nasa backup at wala ka sa loob ng sasakyan, paano mo nakita? Yung bang backup kapantay nung Montero pag nagbiyahe papuntang probinsya? Sir, yung pag nag-stop over kami. Pa nag-stop over Yes, kayo? sir. Pag nakita ko sir dalawa, sir, sa harapan ng Montero. Nasaan ka? Nasa backup po, sir. Pero papunta ko dun sa sasakyan nila, sir. Tamang-tama na nagsusubuan sila, sir. Nagsusubuan? Yes, sir. Sino nagsusubo ng saging? Ang naalala ko, sir, si Mr. Ronnie Dayan. Kanino sinusubo? Yung Kay saging? Secretary, sir. Nagsusubuan sila. Yes, sir. Hindi ito nilagang saging ay. So talaga, nakita mo Yes, sir. Okay. Ngayon, may mga detalye ka pa. I just really want to test your credibility, Janelle, no? Kasi sabi mo, matagal kang security ni Secretary de Lima. Ngayon, sinasabi mo, bumibili pa ng Fundador at Marlboro para kay Ronnie Dayan. Tama ba yan? Totoo yan, sir. Totoo. Yes, sir. Okay, sige. Saan kayo nag-grocery? Sa Shopwise, sir, ng Paranaque. Nandun. Yes, sir. Paano mo nalaman na para yun kay Ronnie? Kasi, sir, pag nag-grocery kami, sabi ni Secretary, yung para kay Ronnie, huwag kalimutan. Kanino sinabi? Sa amin, sir. Sa'yo? Hindi, sa amin mga So, security. ibig sabihin mo, ganun ka-open yung kanilang relasyon na sinasabi mo? Yes, sir. Okay. At pinapatunayan mo rin dito sa committee nito na
nagkaroon talaga ng pagsiselos para kay Warren ba? Totoo yun, sir. Okay. Sunod kong itatanong dito kay Mr. Durano. Ito ba na transaksyon kamo ni Ronnie Dayan tsaka ni Jonel Piderio, no? Tama ba? Tama po. At umabot, sabi nga ni Congressman Roque, umabot ng 27 million? Yung 27 million po, between Ronnie Dayan at Jaguar. Kay Jaguar. Okay. Meron kang patunay doon? Yung nabasa ko po na account, yun po ang nailista ko po. At this juncture, Mr. Chair, I would like to request for a subpoena to be issued upon the bank manager of that. Would you know, alam mo ba ito, Mr. Durano, kung saan itong bangko na ito? Opo, video po, video. Anong branch? Hindi ko malang malaman kasi ang naghuhulog na dyan si Jaguar na yung mga tao niya. I would like to request, Mr. Chair, for the record that request for subpoena be issued to Banco de Oro, specifically citing in the request that as regards the details of that bank account number being stated in this affidavit. Comsec, let the requested subpoena be issued. Maraming salamat, Mr. Durano. Likewise po. Punta tayo kay General Bucayo. Boss, ikaw, General Bucayo, ay sabi mo ay napapunta ng Bureau of Corrections, if I remember it right, based on your affidavit, sometime March of 2013. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yeah. At naniniwala rin ho kayo na pagka gusto natin mangyari yung mga ayos, pwede natin na gawin agad. At kung ayaw natin, meron din kadahilanan. Tama po ba? Tama po, sir. Yeah. If you notice, and if we remember it right, just the assumption are about more or less about 2 months from the assumption of the new administration, and of course with the headship of Secretary Aguirre in the DOJ, of course under which is the jurisdiction over the Bureau of Corrections, he was able to implement through ISAF the clearing operations of the Bureau of Corrections para ma-dismantle itong mga kubol at saka yung mga pinagbabawal na mga gadgets sa loob. Tama po ba? Nalaman niyo po ba yon? Tama po, sir. Ngayon, kung kaya po palang gawin ng 2 buwan, kayo po ay nasa Bureau of Corrections from 2013 until February of 2015. Tama po ba? Apo. More or less about 23 months. More or less about 2 years. Tama po ba? Yes, sir. So why did it take so long, more or less about 2 years, to be tacked from about March of 2013 until December of 2014, more or less about 2 years bago nyo in-implement yung raid, considering the massive irregularities being committed in the Bureau of Corrections, considering that these are happening or these were happening under your nose, being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain bakit nagtagal lang 2 taon bago mo i-clear ang mga illegal activities na ginagawa ng inmates doon na ikaw ang Bureau of Corrections chief? Yes, sir. Your Honor. Bakit po nangyari yun? Bakit 2 taon? Bakit po tumagal? Opo. Dito po sa panahon ni Presidente Duterte at saka po ni Secretary Aguirre, 2 buwan lang, na-clear na lahat yan. Sina JB Sebastian, nag-exercise, nakita natin sa video, wala nang special treatment. Pero sa inyo, it took about more or less about 2 years and you did nothing being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain before this committee, Ms. General Bucayo? Yes, Your Honor. Hindi po totoong wala tayong ginawa. Bukod po dun sa raid ng 2014, may na-raid po ba na prior doon na nangyari? Opo. Yung pong raid ng 2014 is of very different magnitude or level doon sa ginagawa. Dahil meron pong regular na ginagawa na dyan. In fact, for 2013, meron pong nakalap na mga contraband dyan, na mga more than 3,000.
Yung 2014 po, ang nakalap po natin mga contraband dyan ay mga 5,000. Ang isang diferensya po na sa sinasabi ninyo sa akin pong pag-iisip, iba po yung gobyerno eh. Iba, Ano yung iba ang gobyerno? this time, the emphasis and the support was overwhelming. Ibig sabihin noon yung panahon yon, walang suporta ang gobyerno nung panahon ninyo na kayo Bureau of Corrections Chief. Hindi po ganoon ang Di ho ba mandato natin na kahit wala tayong utos ng nakakataas sa atin, kung may mandato tayo based on our jurisdiction to clear up these matters on your own and your own initiative, you would do this even without the instruction coming from the upper ups? Tama po 'yun. Actually, Ay bakit hindi po ito nangyari? sabi ko nga po, iba po yung kuan ngayon eh, yung emphasis at saka yung support na ibinibigay dahil sa panahon ko po nung ako'y dumating, nakita ko po talagang nakita ko na lahat ito ay gaya ng binasa ko ay nandyan na. Tinignan ko po inassess ko po yung Bucor kung kaya niyang gawin yung trabaho niya, wala pong kapabilidad. Kaya po ang So ginawa ko, hinayaan nyo na lang maging ganun ang itsura nung dinatnan ninyo? hindi po. Kaya nga po, 1 month after I assume office, nagpa-member po ako ng NALEC dahil hindi po miyembro ang Bucor noon. Ano yung NALEC? National Law Enforcement Coordinating Council, Subcommittee on Organized Crime. Ibig sabihin po ba, this committee hearing is definitely being aimed in aid of legislation to craft up matters to reform the Bureau of Corrections. Apo. Sa sistema ninyo, ilan ho ba empleyado at security ng Bureau of Corrections? Mga 2,000 po. Sa 2,000 yun, hindi kayang patinuin yung maximum security? Hindi po. At sa totoo, ang gwardiya lang dyan at that time, mga 300 lang eh. Nagpapalitan pa yan ng mga 2 or 3 shift. Kaya effectively, mga 50 lang yung nandyan. Over a number of about 14,000. Ngayon po, dahil hindi kaya, alam nyo pong may nangyayari na mga drug trade sa loob ng panahon ninyo. Opo. Anong ginawa po ninyo? Marami po kaming kinonduct na mga individual searching operations at saka mga raid operations. That's why I said for 20... But despite of those things that you actually and you allege to have done in order to cure it, still, drug trade still persisted during the time. Opo, dahil po yan sa decades of problem na ho yan eh. Nandyan na, nakadikit na at systemic na ho yung problema. Ibig sabihin, pag systemic na, hayaan na lang natin ganun yon. Kanino po sinabi yung problema kung hindi nyo kaya sa level ninyo? Ako po ay sumulat din kay Secretary tungkol dito. Kaya nga po ako... Anong sabi niya? Doon po sa sulat po ninyo. Mag-conduct ng operations, more operations to stop it and to check on the... In those 2 years po that you were with the Bureau of Corrections, Apa. how many raids and searches have you made during your tenure, which more or less, in your conscience, effectively, more or less, curtailed or prevented the drug trade in that Bureau of Corrections? How many? Hindi ko na po mabilang yan, but what I know is it's about 1,000, no? Several times. And yet, Several. walang nangyari, ganun pa rin po. Hindi po, marami pong nangyari. Kaya Ay nga bakit po dun sa allegation, halos 50 kilos ang binebenta sa loob ng Bureau of Corrections? Kaya nga po ako, sa sinasabi ko po sa inyo, Bucor itself cannot handle it. And that's why I requested outside law enforcement agency to assist me. Okay. Kaya nga po nandyan po yung Sige po. NBI, pumasok na, at ang PAOK. Okay na po. Pasok po tayo dun sa... Previously, I don't know if you were able to see it or watch it. During the previous hearing, General Magalong testified before this committee, stating that more or less in their endless efforts, in fact, they actually form a team with the headship of Secretary De Lima. At one given time, whenever they were about
to perform the raid, pumunta po kayo sa kanila. At inamin nyo po ngayon. Tama Opo. po ba? Yes, Your Honor. Meron pong nasabi dun si General Magalong at gusto ko pong tanungin sa inyo kung nagsasabi ba ng totoo si General Magalong. Ang sabi nyo, huwag nyong ituloy yung raid kasi mamamatay ako. General Magalong, for the record, tama po ba? Nasabi nyo po yun during that time? Yes, Your Honor. Nasabi po na mamamatay. Ba't po kayo mamamatay? Opo. Your kung Honor, pagbibigyan po. your time has expired. Thank you, Mr. Chair. Would just like the good or the Bureau of Corrections Chief General Bukayo kindly answer the last question. Opo. Bakit po kayo Kaya po ako pumunta kay General Magalong ay upang clear lang po yung kanyang gagawing operation dahil gusto niya na sa tingin ko gusto na niyang i-implement ito. So ano po yung takot nyo sa inyong katawan at nasabi nyo po yun kay General Magalong? as in other operation po na ginagawa ng military, we have to know the terrain. Kung ano po yung pupuntahan natin. Kasi po, kanina pong sinasabi ko, yung pong maximum ay composed of 14,000 inmate na unrestrained. Naglalakad lang po sila dyan sa loob Ibig sabihin with nyo, 13 gangs sa loob. At ang kukunin po nating tao ay hindi po ordinary. These are the leaders and influential sponsors. Naka-embed po yun yun sa po loob. yung kinakatakot ninyo. Ang resulta po kasi nito, kung hindi po mapaplano, magkakaroon po ng bloody confrontation. Bakit naman po kayo nagsulo at iniwan na po ang sina General Magalong nung implementation ng December ng 2014 ng raid? Kung talaga yun pala ay bloody confrontation, bakit hinayaan nyo lang yung sarili nyo without the coordination of General Magalong and his group? Your Honor. Unang-una, Okay. That is actually in connection with the last question, Mr. Okay, Chair. please answer. opo, yung raid po na yon ay hindi lang ho NBI, Bucor, PAOK, kundi it composed of more than 400 personnel. Kumuha po kami ng SAP diyan at NCRPO na nag-participate. At gaya na rin po ng sinabi ko kanina doon sa unang tanong, I tried to communicate with the Secretary to inform the Secretary that, ma'am, i-informan ho ba natin ang CIDG? And she said, no need. And so I respected the decision of the Secretary. Mr. Chair, one last very important na tanong lang po. One last question. Nakalagay po sa marami affidavit dito na tumatanggap daw po kayo ng 1.2 million a month galing po sa mga inmates para protektahan ang kanilang drug trade sa loob. Hindi po totoo yan. Kilala niyo po ba si Colonel Eli? Opo. Noon daw po binibigay para sa inyo. Wala ho akong, hindi ko ho siya binigyan ng authority kung tumatanggap man siya at wala ho akong tinanggap any single cent. Okay. At this juncture, ito na po yung huli. May we just request also that subpoena be issued to Colonel Eli so that he may be presented before this committee to testify relative to the allegation of the inmates. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Okay, noted. At this juncture, may we acknowledge the attendance of Deputy Speaker Ferdinand Hernandez and the Honorable Representative Gustavo Tambunting. The next is Interjection, Mr. Chairman. Go ahead. Hindi nasagot ni General Bukay yung tanong kung bakit siya mamamatay. Hindi niya. Sinagot niya yung confrontation sasama ba kayo sa raid? Mamamatay kayo pag may confrontation doon? Parang hindi ka nasagot. Sa akin lang Can you raise that at your time, Your Honor? No problem, Mr. Chairman. Thank you. Next is Representative Ron Salo, and waiving their respective times,
In favor of Representative Salo are Representatives Arnel T. and Representative Arthur Defensor. Maraming salamat, Mr. Chair. Ang mga tanong ko ay nakatuon kina Jonel Sanchez, una, kay Nonilo Arile, at kay Engelberto Durano. Una muna kay Mr. Jonel Sanchez. Mukhang ikaw yung favorite ngayong hapon. Una, tanong ko lang muna paano ka na-detail kay Secretary de Lima. Ikaw ba nag-request? Hindi po sir, yung PSG ang nagpadala sa akin. Nung dumating ka doon, nadatnan mo na nandun na si Ronnie Dayan. Yes sir, sa kanya po kami nag-report sir. Ano ba exactly ang function ni Ronnie Dayan? Nung July 2010 sir, siya po yung kanang kamay ni Secretary. Kanang kamay ibig sabihin, Siya talaga yung pinagkakatiwalaan sir. yun yung personal function niya. Pero yung official function niya, Driver sir at security sir. driver at security. At bali siya rin yung head ng security ninyo. Yes sir. Nabanggit mo kanina dito, pinapakita mo na nakakapunta ka sa bahay ni Secretary de Lima. Dahil bilang security, hinahatid niyo siya. Tama ba? Yes sir. So sigurado naman din nakakapasok ka sa bahay ni Secretary de Lima. Yes sir, nakakapasok sir. Maraming gusto magtanong dito kung may aso nga ba si Secretary de Lima. Meron sir, meron. Labrador Ano po sir. yung- Anong klaseng aso? Labrador sir. Maliban sa Labrador. Wala na sir. Labrador lang. Yes sir. Gano'ng kalaki yung Labrador? Yung pang K9 sir na Labrador. Kulay? Black tsaka brown sir. Black at brown. So Yes, dalawa. Okay. May nabanggit ka dito sa paragraph 3. Napansin mo, sinasabi mo rito, yung pagiging sweetness nila Secretary de Lima at ni Ronnie Dayan. Pero isa lang yung binanggit mo dito, yung pagsusubuan ng saba, saging na saba. Sabi mo rin kanina, nakita mo ito. Paano mo nalaman na saging na saba yung sinusubo? Nakita ko mo mismo sir sa dalawang mata ko. Kasi bumili kami ng nilagang saging. Okay. So kayo ang bumili ng saging. Correct sir. Okay. Maliban dun sa, of course, mga indications, may during the time na hinahatid nyo si Secretary de Lima at si Ronnie Dayan, maalala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima? Hindi ko lang sure sir kung love or babes. Sinong tumatawag ng love of babe? Si Ma'am sir tsaka si Mr. Ronnie Dayan. So pareho. Okay. Ano? Any other words of endearment na narinig ka during those times? Mga salitang ingat ka, love you, mayroon bang ganon? Sa cellphone sir. Paano mo alam kung sa cellphone nababasa mo ba yon? Minsan sir kasi pag nagte-text sir si Ronnie Dayan sa cellphone ni ma'am, may naka-indicate sa harapan sir. So nababasa ko sir kasi hawak ko minsan yung cellphone ni Secretary. Oh, okay. So ikaw mismo ang nakakabasa ng mga text nila. Nabanggit mo rin dito na nagbigay ng personal na gamit. Binibilhan ni Secretary de Lima si Ronnie Dayan ng barong, sapatos at mga personal na gamit niya. Ano yung mga personal na gamit na nakapaloob dito? Yes, sir, yung katulad ng barong sir, sapatos, tsaka Ang personal na gamit na tinutukoy mo dito, meron kung mayroon man. wala na sir, yun lang sir ang nabanggit ko sir. Yes sir. Okay. Pakibasa mo nga yung paragraph 4 mo. To. Lahat to sir? Kung pa pwede. Sige sir. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima, habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan. Nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang
video ni SOJ de Lima at Ronnie Dayan na may dalawang sex video. Ang isang video ay nagpo-posing si SOJ malapit sa shower room, hubot-hubad. At ang isa namang video ay nagbi-BJ si SOJ de Lima kay Ronnie Dayan. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Naging biruan na lang namin ng nasabing video. Paano mo nalaman na sila nga talaga yung nandun sa video? Nakaharap ba sila, nakatalikod? Yung isang video, sir, si Secretary nakita ko talaga. Habang, Kita mo yung mukha niya. yes, sir, buong katawan niya, sir. Yung isang video, aling video doon? Yung pangalawang video, sir, yun sir, yung nagbi-BJ si ano, sir. Nakita yung mukha ni Secretary doon? Yes, sir. Dito naman sa sinabi mo kanina, susundan ko lang yung tanong nila kanina na sinasabi mo na si Ronnie Dayan nagkiklaim sa paragraph 3, sinabi mo rin, on-your relationship nilang dalawa. Kapag pinag-usapan natin relasyon, paano mo na-conclude na pinagyayabang niya yung kanilang relasyon? Ano ba kataga na sinasabi pa ni Ronnie Dayan kung meron pa? Kasi, sir, siya po yung lahat nagbibigay ng instruction galing kay Secretary. Pati yung mga allowances namin, sa kanya binibigay para sa amin. Wala ba siyang anything na sinabi to describe Meron, sir, yung yung- relasyon nilang dalawa? Yung ano nga, sir, yung malaki na yung puhunan ni Secretary sa kanya. Walang na makakaagaw. Kakaagaw kay Secretary, sir. Secretary. Dito naman sa binanggit mo rin, pagsama ni Ronnie Dayan kay SOJ sa pagbisita niya sa Bucor. So, binanggit mo rin dito na kinakausap ni SOJ ang mga commandos ng Bilibid. Malala mo ba kung sino-sino yung mga kinakausap niyang commandos doon? Yung time na yun, sir, hindi ko pa gaano kilala yung mga commander, sir. Ilan sila kung sakali? Yung buong commander, sir, ng maximum, sir. Lahat ng buong commander ng Yes, sir. maximum. During those times, sino-sino mga kasama ni Secretary de Lima? Kaming mga security, sir, at saka mga Bucor security. Si Ronnie Dayan kasama rin ba? Yes, sir, kasama, sir. Sa mga pag-uusap nilang yon, may mga narinig ka ba sa mga pinag-usapan? Regarding lang, sir, sa issue sa loob ng Bilibid, sir, yung mga hinaing, sir, kung ano mga problema, yun lang naman, sir. Maraming salamat. Punta naman po ako kay clarification lang kay Mr. Durano. Yes, Your Honor. Dito sa paragraph 17, naging tinanong ka na rin dito, binanggit dito na pinuntahan mo si Secretary de Lima doon sa Bilibid TV Channel 3. Kaninong channel ito? Kay GB po. Ito ba yung binabanggit ni Kulangko noon na TV sa loob? Yes, Your Honor. Pinalabas po yon sa documentaries. Nabanggit mo rin dito na lumapit ka kay Secretary de Lima, may hawak ka na bag ng... Hindi po bag. ano nga ba yung dala mo? Karton po. Karton ng Karton. sapatos. Karton ng sapatos. Anong laman noon ulit? Yung karton ng sapatos, binalot ko po ng gift wrapper. Tapos, nandoon po nakalagay yung pinasecure sa akin ni Jaguar na 1.5 million. So nagkasya doon sa... Kasya po, kasya po. Kasya. Bakit ano bang mga bills yon? Anong mga denomination? Puro po tag 1,000 bells, Your Honor. Tig 1,000. So nung inabot mo directly kay Secretary, Yes po, siya mismo. wala bang binanggit sa'yo? Kasi ikaw nagsabi, ma'am, ito na po. Anong sagot po niya? Wala po, tanggap lang siya direkta. Tapos, Umalis na po ako. umalis ka na. At inabot sa lalaking sumalubong sa'yo, sabi mo dito, nalala mo ba kung sinong lalaki? Hindi ko na po matandaan kasi isang bisis ko lang siya nakita. Okay. Maraming salamat. Kay Mr. Nonilo Andaya, Arile. Sa paragraph 4 ng iyong sinumpang salaysay, sinabi mo dito na si JB ay kilalang untouchable at malakas dito sa Bilibid. Ito ay sa
kadahilanang regular siya nagbibigay ng malaking halaga ng pera kina dating Secretary Laila de Lima ng Department of Justice at Director Bukayo ng Bureau of Corrections. Alam ko ang mga bagay nito dahil personal itong naikwento sa akin ni JB. So naikwento sa inyo ni JB sa kurso na yung mga pag-uusap tuwing humihingi siya ng payo sa akin. So ang sinasabi natin dito, yung kaalaman mo nito, nakuha mo dun sa kwento ni JB. Yes, sir. At sinabi mo rin na ikaw ay government asset, na nandun ka, inatasan ka, binigyan ka ng authority para sir. gumawa ng report. Binabasa ko yung report mo dito, tanong ko lang muna, kanino mo nga ito sinubmit? May mga report, sir, ako na submitted to General Purisima. Meron din po sa Presidente, meron din po kay General Ronald Bato de la Rosa, Your Honor. Itong sinabit mong naka-annex po rito, dated August 4, 2016. So kailan lang po ito? Nagtataka lang ako bakit hinahanap ko yung mga pangalan ni na Secretary de Lima at ni General Bukayo. Mukhang na-miss out ko ata. O tinutukoy mo rito dahil current ito? Will you please refer to him the particular paragraph? Sa annex po, Mr. Chair. Okay. Do you have it already, Mr. Witness? Sir, kasi doon sa mga nabanggit ko nung nakaraan, na pag nag-uusap kami ni JB, sinasabi niya na si Secretary de Lima ay binibigyan niya ng 5 milyon. 1.2 milyon naman kay General Bukayo. Hindi ko lang ho naisama rito, pero yun ho laging binabanggit niya sa akin pag nag-uusap po kami. So hindi mo lang naisama, anong ibig sabihin nun? Hindi ko ho nabanggit dito, sabi ko lang ho ay malaking halaga ng pera. Dito sa annex, yung tinutukoy natin, di ba may listahan ka dito ng Dito mga po pangalan? sa sinumpang salaysay ko, sir. Doon sa annex, ito yung sinabit mo, sabi mo sa presidente, kay President Duterte. Okay, sige, maubos na kasi yung oras ko. Tanungin ko na lang yung PNP chief kung nakarating din po ba sa inyo yung listahan na ito? So far, Your Honor, hindi ko pa natanggap, Your Honor. So ngayon nyo lang po, Maybe Nakita I'll po check ito. it with my... Kasi meron akong file doon, Your Honor, na santambak. Hindi ko pa nabasa lahat. Baka kasama yan doon, Your Honor. So hindi tayo sigurado kung nakarating po talaga to kay President Duterte? I'm not so sure, Your Honor. Kasi nag-isip lang ako, mukhang mas maraming mga pangalan na yung nakasulat po rito. Di po ba si President nagpe-present po siya ng drug matrix niya? At iniisip ko nga sana kung ano yung pagkakatulad o pagkakaiba nung listahan na isinumiti po ni Mr. Nonilo Arile. Sabi ko nga, Your Honor, sayang at hindi ko kagad nakuha yung mga pangalan na yan. Sana marami na akong nagawa na earlier operations na conduct using that information. Yun po yung concern ko po ngayon, PNP Chief, in as much as naging publiko na po itong listahan, hindi kaya magiging makakasagabal dun sa ginagawa po ninyong operasyon. Okay lang po, Your Honor. Bahala na kung malaman nila, uoperitan pa rin namin sila. Okay na ako. So, babalikan ko po si Mr. Arile. Dito sa annex 2 may binanggit ka rito na sa bandang paragraph 4, napakarumi ng laro ni JB at blah blah blah, may mga BD account, yung Coco Jewelry Shop. Kailan lahat ito nangyari? Your Honor, yun pong pangyayari na yan pagkatapos po nung searching nung December 15 na siya na po ang namumuno sa lahat ng mga inmate ron sa loob at under na ho niya lahat ng mga involved sa drugs. Yes. Anong mga panahon ito? Anong period yung tinutukoy niyo po rito? Ano po yan? 2014 po yan.
After po nung December 15 raid po ng NBI. Paano niyo po nalaman yung BDA account number? Ganito po yan. Yun po ang kaibigan ko na si Ruben Acerbo ay kilala ko po na nagtutulak ng droga sa Ruas City at sa Boracay. Ngayon, inilapit ko siya kay JB na bigyan niya ng paninda. Yung salitang paninda o droga yon sa Bilibid. Sabi ni JB, ilapit ko sa kanya yung chief escorting para mabigyan. Binigyan ni Jis Arsenal. So, pagkabigay ho ng droga, paghulog ko, nakuha ko na ho yung account number, pinasa ko na ho kay Senior Superintendent Jerry Valeroso. Yung So, account. ibig sabihin, sino na po naghulog ng pera? Kayo ba naghulog ng pera? Hindi po. Ang maghuhulog po niyan, yung si Acerbo po, Ruben Acerbo. Iuhulog niya kay GC Arsenal. Tapos yun ang hulugan na yun, account po ni JB Sebastian. Okay. So, nakita nyo ba yung resibo? Nakita ko po. Nakita nyo. At nakasulat doon mismo. Pero ang sinabi na lang sa inyo na account yon ni JB Sebastian. Yes, sir. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibibigay ko na po yung remaining oras ko doon sa susunod. Maraming salamat. Okay, Mr. Chairman, go ahead. yes, can I have a inquiry with regard to the rules? Dahil lahat tayo, para lahat po ay makapagtanong, we are subject to the strict 3-minute requirement. Pero yung mga nagsalita po, may mga nag-wave sa kanila. So, nagbigay ng oras kaya humaba. Yung po bang mga nagwe-wave, in order to have the right to waive your time, you have to be listed. Siguro dapat nakalista, Mr. Chairman. That is correct. If your name is not in the list, then there is nothing to waive. Salamat po. Nililinaw lang po na pag hindi kayo nakalista, hindi kayo pwedeng mag-wave sa ibang congressman. So, pag nakalista ka at magtatanong ka dapat, ay wave mo sa kasamahan mong congressman, pwede. Pero hindi ka na pwede magtanong sa round na yon. Tama po. That's correct. Thank you for the clarification. Thank you. We have 1 hour and 30 minutes, which the Honorable Ron Salo is waiving. 1 hour, 1 minute, and one minute and 30 seconds. Pati ako nalilito na dito sa 1 minute and 30 seconds. And here comes Congressman Acop asking for anybody who could waive his time in his favor. Kasi kukulangin daw talaga siya. May I request that 1 hour and 1 minute and 30 seconds be waived in favor of My pleasure, Your Congressman Honor. Acop. Certainly, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chairman, clarification. Mr. Chairman, Go ahead. can you when you waive your time, can you waive when your turn has not yet arrived, or you can only waive when your turn is called already? The materiality of that is Congressman Acop comes before the Honorable Teves ba siya? I'm not questioning General Acop. I'm asking a policy question. If you are number 30 and the one you are waiving to is number 10, is that possible? Okay, that's why. Let me go direct to the point. Number 25 is Representative Acop. Number 26 is Representative Teves. And Representative Quaresma is number 28, who is waiving in favor of Representative Acop. How come nauna si si Congressman Acop sa akin when I came at 8:40? Well, He came at 9. Anyway, He told me he came at 9. Yeah. Anyway, Representative Acop comes ahead of Representative Teves. So, in line with your query, he really can get the 1 minute and 30 seconds. Yeah, I'm not asking about Congressman Acop. I'm asking about the general rules
just so I know how to go about it in the future hearings. The I'm chair not has concerned already- about what's happening today. The Thank you. chair has already given the opinion that you cannot waive something that does not belong to you, and you cannot claim that the time is already yours if you are way down in the list. Yeah, that was my first question. Thank you. Okay. Next is Representative Waminal. Let me explain here. Representative Waminal is the chairman of the Subcommittee on Constitutional Reforms. Correctional Reforms, rather. Hirap nitong hindi ka nakapag-lunch, ano? Anyway, he is the chairman of the Subcommittee on Correctional Reforms, and it is his task to come up with a report on this. So Representative Waminal will be coming up with a partial wrapping up of what so far we have done, and that will not be counted as part of his how many? About 9 minutes. He has 9 minutes as Representatives Ben Canava and Representative Peter Onabia, they have waived their time in favor of Representative Waminal. So go ahead, Vice Chair Waminal. He, by the way, is also Vice Chair of this Committee on Justice. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon, Mr. Secretary, Director Bato de la Rosa, and to all our resource speakers and witnesses. We resume our investigation today on the proliferation of drugs syndicates at the National Bilibid Prison in aid of legislation. Again, in aid of legislation, not prosecution. With the voices of protest raised against the possibility that the Committee on Justice will allow the showing of a 6 video allegedly featuring Senator Laila de Lima during the two-day hearing. Personally, despite of the testimony of witness PSG Junel Sanchez, I lend my voice to this protest. As a body that crafts the laws of the land, it is paramount that we legislators ourselves fight to uphold the rule of law. Senator De Lima's rights are protected by the Constitution, Republic Act 9995, or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Republic Act 4200, or the Anti-Wiretapping Law, and the provisions on crime against honor in the revised Penal Code. Besides the law, shared decency and regard for the welfare and dignity of others, particularly women, should restrain us from even broking the slightest possibility of showing such video. I also believe that showing a video that has so far not been authenticated and it is not necessary in relation to the Resolution 105, which is the purpose of this investigation. As the subcommittee had discussed on the possible draft of this committee report, this humble representation have observed the establishment of these following facts germane to the subject of the inquiry, which is resolution number 105. This is collated from the past 2 hearings. One, that there is really such proliferation of illegal drugs operated by syndicates composed of inmates in the National Bilibid Prison. Third, in collusion with the former government officials in charge with the NBP. Further analysis shows that while some of the witnesses before, like Colango, Maglio, Pacho, Tristisa, Baligad, and others pointed to GB Sebastian as the NBP powerful main drug operator. But
there is nothing in their testimony that will establish the source of illegal drugs, whether it come from the outside of the NBP or from within. Except probably Mr. Chairman, the testimony. a point of of- order, Mr. Chairman. I would like to know if that is already conclusion findings. What is that? I am still having still my time. Yes, yes. Yeah, That is why I'm raising a point of order. Now I'm giving a preliminary overview as discussed by, as pointed out by the chairman earlier. Chairman, can we So not that- continue with If there is already a conclusion, why then? No, why? this is not a conclusion. This is just an overview. May I No? explain? May I explain? A while ago, I explained to the body that the representative who has been tasked to prepare a report is under obligation for the information of the body to tell us what has so far been established and what we will still establish. Mr. Chairman, I would just like to raise this point. If that is a report, that report should be discussed first That by the is- members of the committee, not in this forum. Mr. Chairman, Wait, Mr. We are Chairman. still under, and we are interpolating Mr. Chairman, resource persons, witnesses, and now why is there Order, what Mr. is Chairman. called report? Mr. Order, Chairman, please. I did not say that Vice Chairman Waminal is submitting already a report. That will be a preliminary explanation of what eventually he will ask in interpellation of the witnesses we have. So What that is his personal observation, and that should not be used as a observation of the subcommittee. That should be the observation of Congressman Waminal. Mr. Chairman, Well, Congressman Waminal himself does not disagree with the observation of the gentleman. How many minutes would you still need, Your Honor? I think not more than 1 minute before I could start my interpolation. Okay, just 1 minute more. Thank you. And for the satisfaction of Mr. my Chairman, point good of clarification. colleague, I say that this is the observation of the sample representations. Go And may I now. be allowed? I was Point of able to- clarification, Mr. Chairman. Okay, go May I ahead. know from the chairman whether the preliminary statement of Congressman Winal is included in his time? I earlier explained that the preliminary explanation will not be a part of his 3 minutes or 6 minutes or 9 minutes. The preliminary statement is about to expire. He needs only 1 minute more before he proceeds with his interpellation. Precisely, Mr. Chairman, that probably is the reason why Congressman Gonzaga is complaining. Because the rule has not been made clear that any preliminary statement shall not be counted insofar as the time allotted to each and every congressman. Okay. Perhaps we should make this clear. Okay. When I gave the explanation, nobody objected to it. I have nothing to rule on. So, Mr. Nobody Chair, objected to it. Mr. It is only now that an objection is being raised, and it is only now that the Honorable Fred Castro is making a clarification. Mr. Chairman. Okay, go ahead. Mr. Chairman, because if we will allow those, we still have many invited guests to, and we have to go ahead with the interpellation. So, Mr. Chairman, I move that we continue with the interpellation now. I suggest, Mr. Chairman, that Congressman Crisologo put that into motion so that we could vote. Mr. Chairman, I am about to wind up the preliminary because these are, in my preliminary overview, this will also guide the other colleagues in their interpolation so that what are the missing links probably that the committee would like to be generated can also be elucidated in the respective The interpolations. discussions we had already took more than a minute. If the Honorable Waminal has been allowed to finish his 1 minute, he would have been interpolating some of the witnesses we have now. Mr. Chairman, but that is a precedent. What if all the members of this committee will also give their own preliminary? Wow,
That Well, will take a long time, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman, I move that we go ahead with the interpellation I already. second the motion. Okay, the problem we have is the majority floor leader who's in charge of the rules is not here. I don't think we are in a position to rule on any amendment or clarification of rules in the absence of the majority leader. But if you want, What we can argue for another 1 hour. I cannot. Mr. Chair, particularly what rule are you citing that we are amending? As far as I know, we had not agreed that each and every or some representatives may give a preliminary statement and that should not be counted against their 3-minute time. So what particular rule are you citing? Because Okay. I have the book of rules here. Okay, we had this precedent in the past. The first hearing we had, the chair, myself, and Congressman Awaminal made explanations. Mr. Chair, I'm just asking for the particular rule so that we can read it and see whether or not we're amending anything, Mr. Chair. We are not amending any rule. We are just following what happened in the last 2 hearings we had. But anyway, Congressman Mr. Awaminal, Chair? are you willing to Yeah. proceed already with the interpellation? Yes, and whatever minutes that will be consumed in this preliminary can be deducted from my time. Okay, the So, chair is already here. yeah. I suggest that you direct your questions now to the chair. There is a question from Congresswoman Garcia. So, okay na, I can proceed. Okay. I think I was asking these are- the chair, and I think if we will proceed with the interpellation as what should happen, then I have no more questions, Mr. Chair. Please proceed to the interpellation, please. I will just, as I said, this part of the preliminary is part of my time. So I will just point certain features which is also needed by my distinguished colleagues in their interpellation. 1 minute suspension. Okay.